treasure hunting weekend, meron tayong dadaanan. Ito'y side shift lamang. Madalian lang na pag-confirm sa hukay ng ating ka-TH dito. Nadaanan kasi namin, kakilala namin tong isa sa mga ito. Meron silang hinukay daw diyan, nasa 4 meters na ang lalim. At ang history niyan ay palagi daw yan pinupuntahan na parte ng lupa sa harapan ng bahay nila ng mga taga-ibang lugar na treasure hunters. Paggabi daw ay tinitingnan yan, dinidetect. Kaya naisipan nilang hukayin. O kaya't nang hukayin nila ito, meron silang mga nakukuhang mga bato na parang galing sa ilog. Mga ganyan, no? Yan yung mga bato na galing sa hukay. Parang galing nga sa river. Kaya maganda rin na sign. Ngayon ang problema kasi sa ganito, gilid ng daan ay maraming tumitingin dyan kung anong ginagawa nyo. Pero okay lang kung maliit lang na hukay. 2 tao lang magtrabaho ay walang duda ang mga dyan, mga dumadaan. Pero kapag malaking trabaho, marami ang naghukay, ay merong na kagad yan mag-report sa barangay na merong naghukay sa gilid ng highway. Kasi hindi pwedeng maghukay sa gilid ng kalsada. Kasi masisira ang kalsada niyan. Lalo na kapag mag-drifting. Kaya dito ang ginamit namin ay mga manual lamang detectors. Itong ating homemade locators at dowsing. Hindi pwedeng ilabas yung scanner, ang daming dumadaan kasi diyan. Baka sabihin na baka sabihin na sure ball na yung yung digging spot. Kaya para walang hinala, ito lang low profile muna tayo. Ito lang muna ng mga gamit. Ayan, Invisible Man sa kanyang manual locator. Umiikot naman pag itapat sa ito yung hukay nila na 4 na metros. Meron nga siyang ma-detect. Pero sa ganitong mga homemade locators, yung umiikot at kahit na yung electronics, ay makapag-detect talaga yan ng minerals, magnetic rocks, mineralized soil, mga nalalatang bakal. Makapag-detect yan. At pwede rin makapag-detect yan ng ginto. Ngayon ang problema sa homemade nga ay mag-detect nga siya. Marami siyang ma-detect. Kaya yan ang weakness. Magkamali-mali tayo ng hukay ng hukay lang. Pero may chance rin na ginto talagang tatamaan yan ng mga ganyang mga gamit. Okay, ito pangalawang nadaanan namin ito. Ito'y bahay sa kapanahonan pa ng giyera. Very old house. At tingnan sana namin yung likod nito, kaya nga lang ay mayroon ng mga nakabakod na. Ito kasi kapanahonan ng Hapon, tumitira pa daw dito ang mga Hapon noong giyera. Kaya hinuhukay ng mga tao yung likod niyan, pati loob. At sana i-detect kung malakas ba, pero walang makausap. Wala dyan ang may-ari. Ayan o. So yan lang. Sana napanood tayo ng may-ari niyan. Kung gusto nyo ipa-scan yan, message lang kayo, mag-comment kayo sa ating YouTube channel. Ayan, baka naman merong talagang nakabaon dyan. Sayang naman. Kapag nasimento na yan, kapag nabenta na yan, ay hindi na pwedeng hukayin. Kapag nasimento na yung flooring niya, magigiba ang bahay.
Okay, so yan lang ang ating side shift detection sa araw na ito. Ngayon pupunta na kami sa isa pang katiats natin na nag-imbita ng pananghalian. Maraming salamat at shoutout nga pala sa nag-imbita sa atin yan para sa pananghalian. Hanggang sa muli mga katiats, paalam at ingat kayong lahat.